Title, Walang Iba Kundi Ikaw. Simula, ang kwento ng pag-ibig. Si Adrian at Lara ay magkababata sa maliit at tahimik na baryo ng San Rafael. Sa isang baryo na kung saan ang mga tao ay kilala ang isa't isa, ang kwento ng kanilang pagkakaibigan at pagmamahalan ay parang alamat na paulit-ulit ikinukwento ng matatanda. Si Adrian ay isang masayahin at matipunong binata. Anak siya ng isang magsasaka at lumaki sa simpleng pamumuhay. Sa kabila ng kahirapan, masipag at positibo ang pananaw niya sa buhay. Samantalang si Lara naman ay anak ng isang guro at tindera sa palengke. Matalino, mabait, at maganda, ang tipo ng babaeng hinahangaan ng lahat. Mula pagkabata, magkaibigan na sila. Lagi silang magkasama, sa eskwelahan, sa bukid, at maging sa ilog kung saan sila madalas manghuli ng isda o magtampisaw. Ngunit habang sila ay lumalaki, ang kanilang pagkakaibigan ay unti-unting nagiging mas malalim. Ang unang pag-amin. Isang dapit hapon, habang nakaupo sila sa ilalim ng malaking puno ng akasya sa tabi ng ilog, napansin ni Adrian ang katahimikan ni Lara. "Bakit tahimik ka?" tanong niya habang nakatingin sa kulay kahel na kalangitan. "Iniisip ko lang, paano kung isang araw, may umalis sa atin? O may ibang taong pumasok sa buhay mo?" tanong ni Lara. Pilit na ngumiti. Umiling si Adrian at hinawakan ang kamay ni Lara. "Walang ibang tao sa puso ko kundi ikaw lang. Kahit pa may dumating o magbago ang paligid, ikaw at ikaw pa rin." Napatitig si Lara sa mga mata ni Adrian. Dama niya ang katapatan at init ng pagmamahal ng binata. "Mahal kita, Adrian," bulong niya. Ngumiti si Adrian at niyakap siya ng mahigpit. "Mahal din kita, Lara. At walang makakabago nun." Mga taong sumubok sa Myra. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, unti-unting dumami ang mga tukso at pagsubok. Si Adrian ay naging star player ng barangay basketball team at naging tanyag hindi lang sa kanilang baryo kundi pati sa mga karatig baryo. Dahil dito, maraming babae ang nagpapapansin sa kanya, kabilang na si Trisha, isang muse ng Kalabang koponan na kilala sa pagiging mapagmataas. Isang araw matapos ang laro, nilapitan ni Trisha si Adrian at iniabot ang tubig na may nakasulat na, "Good game, handsome." "Salamat," sagot ni Adrian, ngunit mabilis ding umalis nang makita si Lara sa may gilid. Hindi nakaligtas sa mata ni Trisha ang matamis na tinginan nina Adrian at Lara. Sa loob niya, nagsimulang umusbong ang inggit at galit. Hindi nagtagal, kumalat sa baryo ang tsismis na si Adrian daw ay may relasyon kay Trisha. Maraming nakakita sa kanila na magkasamang umiinom ng juice sa karinderya matapos ang laro. Nang marinig ito ni Lara, masakit ang kanyang loob, ngunit alam niya ang katotohanan. "Adrian, bakit hindi mo sinabi na magkasama kayo?" tanong ni Lara, pilit na ngumiti kahit may kirot sa puso. "Hindi naman kami magkasama, Lara. Nilapitan lang niya ako at binati matapos ang laro. Wala akong pakialam sa kanya," paliwanag ni Adrian. "Alam ko naman na hindi mo ako lalakuan," sagot ni Lara habang niyayakap si Adrian. "Salamat sa pagtitiwala," bulong ni Adrian habang hinahaplos ang buhok ng kasintahan. Mga pagsubok ng paninira. Nang dumating ang taunang pista ng baryo, may malaking kompetisyon ng basketball. Sa kalagitnaan ng laro, biglang may naglabas ng pekeng litrato nina Adrian at Trisha na magkasama sa resort. Lahat ng tao ay napalingon kay Lara, nag-aabang ng kanyang reaksyon. Ngunit sa halip na magalit o umiyak, lumapit siya kay Adrian at buong tapang na sinabi, "Kilala ko ang mahal ko. Alam kong hindi niya magagawa ito." Nahulog ang loob ni Adrian sa tapang at tiwala ni Lara. Napayakap siya sa kasintahan at nagpatuloy sa laro ng may panibagong lakas. Sa huli, sila ang nagwagi at pinatunayan ni Adrian sa harap ng lahat na walang ibang babaeng mahal kundi si Lara. Ang pagpanaw ng ama. Isang taon ang lumipas, at dumating ang pinakamalaking pagsubok sa buhay ni Adrian, ang biglaang pagkamatay ng kanyang ama dahil sa atake sa puso. Halos gumuho ang mundo ni Adrian, nawalan siya ng gana sa lahat, pati sa basketball at sa pangarap nilang magtapos ng pag-aaral. Si Lara ang naging sandigan niya sa lahat ng sakit. Lagi siyang nasa tabi ng binata, nagluluto, naglilinis, at nagpapalakas ng loob nito. "Adrian, alam kong mahirap. Pero hindi ka nag-iisa. Nandito ako," bulong ni Lara habang pinupunasan ang luha ng binata.
Salamat, Lara. Kung wala ka, hindi ko alam kung kakayanin ko pa, sagot ni Adrian, yakap ng mahigpit sa dalaga. Hanggang sa huli. Nang makapagtapos sila ng kolehiyo, nagpasya si Adrian na manatili sa baryo upang ipagpatuloy ang pangarap ng kanyang ama na paunlarin ang sakahan. Samantala, si Lara naman ay naging guro sa pampublikong paaralan. Pinatunayan nilang kahit sa harap ng tukso at pagsubok, ang pagmamahal nila ay walang katumbas at hindi kailanman magigiba. Isang gabi sa ilalim ng puno ng akasya kung saan sila unang nag-aminan ng damdamin, inilabas ni Adrian ang isang maliit na kahon at lumuhad sa harap ni Lara. Lara, sa lahat ng nangyari, ikaw lang ang naging matatag at palaging nasa tabi ko. Ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Pakasalan mo ako. Luhaan si Lara sa tuwa at tumanggo. Oo, Adrian. Ikaw lang ang pangarap ko. At sa harap ng buwan at mga bituin, naghalikan sila ng puno ng pagmamahal at pangako, na kahit ano pang dumating sa kanilang buhay, ang puso nila ay mananatiling magkasama. Sapagkat sa kwento ng kanilang buhay, walang ibang tauhan ang makakapasok, sila lang, at walang iba.